Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan, at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tunay na kahanga-hanga ang inang Birheng Maria dahil kahit teenager pa lamang ay buong puso niyang tinanggap ang atas ng Diyos na maging ina ni Jesus dito sa lupa. Wika nga niya, "Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan." Kaya nga, maging sa kasalukuyan, napakalaki pa rin ng kanyang papel sa paghubog sa buhay pananampalataya ng mga Kristiyano. Naalala ko ang panahon na lumaki kaming nakaluhod na nagro-rosaryo sa harap ng altar tuwing 6:00 ng gabi kasamang aming nanay. Radio Wealth pa lamang ang TV noon. Wala pang cellphone, wala pang video games, at lalong wala pa si Cardo, ang probinsyano, na inaabangan habang kumakain ng hapunan. Sana, sa kabila ng maraming ibang pinagkakaabalahan sa paligid, lagi pa rin nating isaisip na si Mariang ating ina, ang ating modelo, patnubay at tulay patungo sa Diyos. Pagsasagawa. Ugaliing magdasal ng rosaryo. Mas mabuti kung kasamang magdasal ang buong pamilya. Atin pong napakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.